everyone, it's me, Angel again. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga solo parent dyan, alam nyo bang meron kayong mga benefits na maa-avail? Yes, sa RA 11861 or Expanded Solo Parent Welfare Act, alamin natin dito guys, ano ba yung mga benefits na dapat ma-avail mo as a solo parent. At para ma-avail mo ang mga benefits na to guys, kailangan meron kang solo parent ID. Pero bago yan, step 1, alamin muna natin ang qualifications, no, or eligibility para makakuha ka ng solo parent ID. Okay, so number 1, a woman who gives birth as a result of rape. Okay, hindi ko na po i-further discuss itong number 1. So number 2 naman po, parent left solo or alone. So death of spouse, no, pag namatay na yung partner mo. And then, kung nakulong ang partner mo for more than a year. Okay, number 3, a physical or mental incapacity of spouse as certified by a public medical practitioner. So for example po, si husband mo or si partner mo, physical and mental incapacity po siya. So number 4, legal separation for at least 1 year. So legal separation po sa inyong partner. Number 5, declaration of annulment. Okay? So number 6, unmarried mother or father who has preferred to keep and rear her or his child or children instead of having others care for them. And last naman po, any other person who solely provides parental care and support to a child or children. No? Kahit hindi mo siya anak, pero pag, okay, let's say for example, no, nag-ampon ka and ikaw lang ang nag-aalaga sa kanya. So pwede mo pong applyan itong solo parent ID. Diyan sa step 1 guys, merong qualifications na pasok ka. Okay yun. Mag-proceed ka na ngayon sa step 2. So sa step 2 guys, i-prepare mo na yung mga documents na kailangan para makakuha ka ng solo parent ID. So ang mga documents na to guys ha, merong mga documents dito na hindi mo na kailangang i-provide and baka meron akong hindi mabanggit na requirements dito pero hihingiin sa inyo ng DSWD. So depende na po yun guys sa makakausap mo na DSWD personnel kung meron pa siyang additional requirements or documents na hingin sa'yo. Okay? So ano ba itong mga requirements? So for example po, patay na yung partner mo kaya kakukuha ng solo parent, di ba? So, ang magiging requirement sa'yo ni DSWD, hingian kanila ng PSA death certificate of your spouse. Pag nakulong naman, hingian kayo ng jail records or certificate of detention. Kapag doon naman sinasabi ko guys, kapag ang partner nyo ay with incapacity, no, physical and mental, hingian din kayo ng medical certificate from a public medical practitioner. And para naman doon sa mga separated, no, legal separation, annulment, ganun. So, legal declaration of separation or annulment. And sa pang-last naman guys, PSA Senomar. Maaari rin po kayong hingian ng proof of income, proof of residency. So, mag-provide na po kayo ng barangay ID nyo or any government-issued ID na nakalagay doon ang inyong residence of address. And then, proof of custody. So, other supporting documents, this may vary as may be required by DSWD. Okay? So, kapag may mga requirements ka na rin, proceed ka na po sa step 3. So, sa step 3 mo, application process na. So, ang pinakagawin mo po, you have to visit the nearest DSWD office. So, visit po kayo sa mga DSWD office para makapag-submit kayo ng inyong application. Pag nakakuha ka na ng solo parent ID, ano mga benefits ba ang maa-avail mo as a solo parent? Marami guys, okay? Pero mag-highlight lang ako ng some of the benefits na talagang importante. So number 1, magkakaroon po kayo ng 1,000 pesos cash assistance monthly para sa mga nag-earn ng minimum wage. Okay, ulitin ko po ha, yung 1,000 pesos monthly po na binibigay for solo parent ay para sa mga nag-earn ng minimum wage. Maraming LGU na nito guys ang nagbibigay ng 1,000 cash subsidy sa kanilang mga community. So number 2 benefits na i-highlight ko rin is the parental leave, no? 7 days parental leave with pay. So, para po ito sa mga employed. So, maliban po sa meron kang vacation leave, sick leave, or SIL, may ma-avail ka rin pong 7 days parental leave with pay. So, this is regardless guys kung anong status mo, probationary ka man o regular. Dapat nakarender ka na ng at least 1 year. And take note, this is not convertible to cash, so kailangan mo talaga siyang gamitin. So kapag i-avail mo tong parental leave guys, dapat yung reason mo for this is parental obligations din, no?
For example, samahan mo yung anak mong mag-enroll sa school, graduation, or anything na school-related activity, no? And of course, dapat magpaalam ka rin talaga ng maaga sa company mo. Ang parental leave na to guys, pwede mo siyang gamitin staggered or continuous. And number 3 na benefits guys, price reductions. May mga discounts ka pong maa-avail kapag gagamitin mo itong solo parent ID. Okay? And marami pa yan guys, pero hindi ko na i-discuss. Pero ito yung gusto kong sabihin sa inyo guys. Once na meron na kayong solo parent ID, magtanong kayo sa LGU nyo sa barangay, sa municipality, kung ano yung mga benefits na ma-avail nyo. Okay, para aware kayo guys, para naman hindi sayang yung pagkuha nyo ng solo parent ID. No, meron kayo niyan tapos hindi nyo alam kung ano mga benefisyong makukuha nyo. Huwag kayong mahiyang magtanong guys sa LGU nyo kung ano man yung mga benefisyong makukuha nyo sa solo parent ID. And kapag may nakuha na kayong details, of course, alamin nyo rin kung kailan ang bigayan, no, para aware kayo. Okay, so kung may mga questions kayo guys with regards to solo parent benefits, just comment below sa masagot ako ng mga inquiries. Thank you so much for watching everyone. God bless!